kasi hindi mo naman Mm. labanan ng aging. Oo, oo. Kailangan na Mm. talk. At least Mm, you can mm. age gracefully by taking care of yourself. Parang ang Mhm. sarap niya i-try ha. Kung Yes. gaganda ako ng ganyang kaganda. Happy New Year, mga besties! Grabe, parang kailan lang nag-2024, ngayon 2025 na. Kamusta kayo? Anong feels nyo ng bagong taon? Same here, Rosie. Parang ang bilis talaga ng panahon. Pero sobrang excited ako kasi we are starting fresh, bagong Mm. taon, so bagong vibes. Correct, Bing. Ako naman parang bagong season ng buhay, new year, new feels talaga. Kahit na medyo sinisipon ako. Na-attach sa'yo. So, True. kamusta ang holiday season nyo? Siyempre, masaya kasi kasama yung mga bata. Pero mommy duties, as always, nakakaubos ng lakas. Sobra. Pero happy. Ako naman hindi kami nakaalis dahil nga grabe yung ano ko, cough and cold. Tapos sobrang lamig pa dito. So wala, stay lang sa bahay. At least nakasave ng pera. Pero masaya din. Masaya din naman pala na sa Winter ba? bahay lang. Oo, winter. Kaya pero malamig to, mas malamig tong winter na to. Ako, as Ikaw, usual, Lucy, kamusta naman? sasabihin ko pa ba? Me time, as always, for the win. Alam ko sasabihin mo, medyo uminit ang Pasko mo. Medyo uminit ang ulo ko. Uy, ay, akala ko naman. Ganun pa rin naman, Bing Girl, ang level ng kagandahan natin. Getting there pa rin ang status ko. Getting there. Well, speaking of fresh energy, dahil nag-start tayo ng bagong taon, and I'm super excited kasi we have a special guest. Itong guest na to, I met her nung high school pa kami, so for more years. I can say, kahit noon pa man, head turner na talaga siya. She's not just a fashionista, she's also an influencer, a model, together with her daughter, and overall, she's a very gorgeous and fabulous mom of two. Yun. So, siya yung isang tinatawag naming life of the party. Hello, Kay. Hello, Hi, grabe naman Kay. intro. Ay, pinag-iitan ko talaga yung intro na yun sa'yo. Wala sila. Kumusta naman ang New Year mo? Masaya na magulo, pero it's always nice to be with family kahit ang dami-dami nyo sa family. Pero kung nabawasan nga ngayon, usually buong family nila Paula nagpupunta doon eh. But now it's just like the immediate family. Kay, nasabi mo kanina you're around 41, 42? Tama Yes. ba? Sorry, unfiltered kami, kaya may pa-age reveal. Pero anong secret ng glow up mo? Ano lang yan, ano kayo, laser treatment, magpagluta, ganyan, never let go. Siyempre, di ba, hindi na rin naman natin malalabanan ng age. At least you can age gracefully by taking care of yourself. Pag may time, punta ka sa salon, kahit every month, magpaano ka, bago kang haircut or kahit ano, kahit konting trim. Pero ako, naging habit ko na magpa-gluta, which is also good for your health. Hindi lang sa skin. Pero ano na yun, additional na yun yung sa kidney. That it's really good for your kidney. Especially kung umiinom. Question ako sa'yo, sa gluta, kasi di ba, hindi pa siya delikado? Well, kung hahaluan mo ng mga kung ano-ano. Pero kasi, what I only take in is yung vitamin C, yung gluta, tapos may B12, B12 nga ba yan? I'm not, correct me if I'm wrong. Pero something, B vitamins. So, tatlo lang. Those are the most important thing. Vitamin C and yung B complex ba? I'm not sure. Pero,
Ayun, life hack. Huwag ka papagluta sa sa spa mismo. Bumili ka ng sarili mong gamot, tapos pa-inject. Mm. Kailangan hanap ka ng nurse na mag-i-inject sa'yo, pero you can buy it sa mga suppliers, direct suppliers, para mas makamura. Ang mahal kasi sa sa mismong. Mm. Mm. So how would you know kung safe yung bibilhin mo? Well, you can see naman dun sa kung FDA approved yun. So yun yung kailangan i-check Mm-mm. At saka yung supplier naman supplier na rin ng may salon nun. So, I know that it's really safe. Safe. Hindi ako nagtitiwala mag-order sa Facebook or sa Shopee or sa. So ako, I really researched. So napaka-importante talaga na i-research mo, no? Huwag ka na lang basta grab ng grab, porkit nakita mo sa Facebook or anywhere else. Kasi delikado di ba? Kung hindi ka magre-research ng maayos. Ako consult ko rin naman sa doctor. I mean, it's safe naman. May nakwento sa akin yung isang friend namin na meron siyang liver cirrhosis na, and then gluta yung nagpagaling sa kanya. Okay. Kala ko kasi pampaputi lang ang gluta. Ano yun? Side effect yun. Yung pagpaputi. Magkataon lang nagaganda ka, lalo. Pero may vitamin C ata siya na din, Oo, parang yun, hinahalo nila yun, yung gluta. Ay, nahalo from gluta. Hindi ko pa natatry pero parang ang sarap niya itry ha. Kung gaganda ako ng ganyan kaganda katulad ni Kay, why not? Yun, maintenance yun. Pero kung maganda naman na yung skin, saka maganda yung mga manginginom. Ganda yung skin mo. Bakit ka nag-gluta? Hindi, kasi di ba, I mean, lalo na nung pandemic, wala kaming ginawa, inom-inom din. Tapos meron akong friend na nagdadala ng gluta, kahit nung pandemic nagpap. Yun yung namin, yung parang. Okay, game na tayo. Baka mamaya pupunta tayo sa usapang gluta. I'm curious sa gluta. Okay, go. Sige, let's dive into the trends, goals, and love vibes ngayong 2025. So ano na nga ba yung mga trending ngayong 2025? Trending in where? In what field? Siguro simulan natin since pinag-uusapan natin ang gluta, sa skincare. Skincare. Dami ko ng tinry, pero ngayon, back to basic ako Like, Cetaphil na lang ako since nagpapa-laser treatment na ako, tsaka Botox. You have to go back to basic. Kasi hindi po gumamit ng mga kung ano-ano pag nagpapa-treatment ka. Pero ang dami ko na, yung mga 10 steps, yung mga Korean 10 steps, oh my gosh. Try ko yung mga yon. Tapos Rejuve, ang daming nagsilabas ang Rejuve. Ginawa ko pa nga business yun. Nakikita ako. Pero hindi rin na kasi sobrang dami na sa market talaga, yung mga Rejuve. Pero when it comes to yung effectivity niya, effective ba siya? Compared to yung mga, halimbawa, papabotox ka, laser and everything. Din ba siya? Maintenance. Competitive din ba siya when it comes to beauty enhancement? Oo, kasi lalo na sa age natin, kasi hindi mo naman nakakapana ng aging. Kailangan na doc. Have to work, no? Kahit pang ipahid mo dyan sa mukha mo, si Doc na talagang makakasolve niyan. Si Doc ang makakasolve para mabanat ang dapat banatin. Pero bigyan mo sila ng idea. Kasi baka yung iba sa mga viewers natin, walang idea sa price range. Baka mahal, di ba? Hindi nila afford yung Botox, yung laser, yung gluta. Ano muna yung mga basic na mini-maintain mo? And then, roughly, magkano kaya yung kailangan nilang pag-ipunan? Nililista na or they have to... nililista ko na.
Actually, naka-record. Actually, for me for clear skin talaga, ang importante is toner, moisturize, sunblock. Yun lang. Basic. Mhm. You just use yung facial cleanser na hiyang sa'yo kasi hindi naman ang daming nagke-claim na ganito, ganyan. Pero you just have to try everything that will work for you. Not every product will work for everyone. You really have to find that product na nag-work for you. Ako, back to basic nga, Cetaphil lang pinaka-okay sa Pero importante talaga is you moisturize, especially at night. At night. Oo. Tapos sa umaga, sunblock. Yeah. Napaka-importante. Failed na kagad ako. Kasi ako, prone ako sa freckles. Freckles. Sa freckles, prone ako, kaya kailangan talagang, ang dami ko nang na-try din na ibang sunblock. Pero, you just have to find something that really works for you. I can't, sa sobrang dami ko rin ginagamit. Ang dami, especially ngayon yung sa TikTok, di ba? Nag-try ako ng mga ibang products. Ang dami nagpapadala sa aking products. I try it. Pero if it doesn't, hindi ko bet. I mean, magaganda silang lahat, pero it definitely doesn't work for everyone. How about diet? Kasi kasama yan di ba? May diet ka bang sinusunod? Ay, wala. Ako hindi ako nagda-diet. Pero, yung intermittent fasting, parang, yun yung nagagawa ko without me really intentionally doing it. Kasi, in the morning, di ba, sinasabi nila importante ang breakfast. I not eat breakfast. Coffee lang ako. Pero, black coffee lang. No sugar. No sugar. Pero, ang first meal ko na lunch na. That means, parang nagto-12-hour fasting ako without me knowing. Pero yun na yung nakasanayan kasi. I guess it works. Yung iba nga mas matagal, yung more than 12 hours. Pero ako, nagla-lunch naman ako. Ako Pero what 14 yung food hours. choices? Yung food choices mo? Actually, Hindi ka restrict sa I don't restrict kahit myself ano. from anything. As long, but good thing hindi ako mahilig sa sweets. If I eat sweets, I don't even eat cake. Ayoko ng cake. Pero, Talaga. like, konting-konti lang na sweet kasi hindi rin ako mahilig sa sweets. But I don't eat a lot of rice. Lately, ako masyadong medyo lang ako. Hindi naman ako nag-cut down, but nasanay na rin ako. Like si Kira din, hindi rin siya malakas mag-rice. So, tipid. Habit talaga siya, habit. Habit na lang din siguro. Kasi yan si Kay. Ilang taon na si Oscar, Kay? 4. He just turned 4. 4 years old in December. Ang bilis niyang pumayat. Dumakad kasi. Like, kakapanganak mo lang, tapos parang ilang months. Alam ko si Oscar, ako ba? Ako ba? Wow, ang bilis mo kasi pumayat. Kagaya nalito. In fairness to Kay, nalito ko. Sorry. Hindi, kasi tinanong ko ilang taon si Oscar kasi naalala ko nung nag-meet tayo nung time na pregnant ka with Oscar, hindi ka ganun kataba, di ba? Hindi ka stress pregnancy yung tawag mo doon. Tapos, parang months after mong manganak, balik, agad? Balik alindog ka. Ako, hirap na hirap ako. Ano gagawin ko? Hugot na hugot si Bing. Breastfeeding ako for 1 year kay Oscar.
ba hanggang ngayon nagbe-breastfeed pa ako kay Mika? 1 year and ano na siya, 4 months na siya. Nagbe-breastfeed pa ako, pero hindi ako pumapayat. Ano gagawin ko? Yung jowa ko, baka pumayat ka. Joke. Agad. Tatay ni Oscar, baka pumayat ka. Yun yung sikreto. Kasi si Jim pinapataba ako. Hindi talaga ako pinag- Kasi si Jimmy dapat... Pampered ka.